Oh, what's up mga kabayan? Tayo ay puro sabi dito ng maraming OFW na ayaw dyan sa online voting na yan, 'di ba? So ngayon, may nagko-comment kasi sa atin na puro lang daw tayo sabi, wala tayong maipakita. Ito mga kabayan, ipakikita ko sa inyo ha. Ang mga kapwa natin OFW nagalit mga kabayan, gusto talagang ipatigil, no? Yang online voting na yan. Kasi nga naman, no? Parang ito kasi mga kabayan ang technique na nakita ng gobyerno natin. Alam nila mga kabayan na ang mga OFW, 98% dyan or 90%, talagang kumbagay talagang solid supporters ng mga Duterte. At for sure mga kabayan, syempre, landslide vote nila yan sa PDP. Alam naman natin yan mga kabayan kasi talagang marami sa OFW ang naramdaman, no, ang pagbabago nung si PRRD ang nakaupo mga kabayan at kung paano pinahalagahan ni PRRD yung mga OFW. So pakinggan natin mga kabayan itong ating mga kababayang OFW na talagang gusto'y nananawagan ng ipatigil yung online voting na yan kasi nga naman walang piho, napakahirap pa, 'di ba? Okay, piliin natin mga kabayan. My gosh, sinasadya niyo ba ito? Sinasadya niyo para maraming hindi makabutar? Kasi alam niyo yung sa time ni Tatay Digong, naglandslide si Tatay Digong. So kaya ginagawa niyo itong mga online voting. Kayo nga yung nakaupo. Ang hirap sa Pilipinas, hirap lahat. Kahit sa eleksyon, ang hirap magbutar. Ganito pa ginagawa niyo sa mga OFW? Kaya nga, love namin si Tatay Digong kasi si Tatay Digong lang talaga nagbigay ng mahalaga sa mga OFW. Ngayon ang ginagawa niyo sa amin, dami ngayong di makabutar. Almost 40% lang ang naka-registered ata ngayon. Marami ngayong hindi makabutar nga OFW. Walang hiya kayo talaga, government ngayon ng Pilipinas, walang hiya kayo. Grabe mga kabayan, talagang kitang-kita mo dito ang frustration ni ate sa gobyerno. Bungit. Kaya siguro, kaya bumaba ng totoo yung rating. Dito sa mga OFW yung laging active sa phone, mga kabayan. Talagang, alam niyo, napansin ko lang ha, yung mga OFW, no, talagang active mga kabayan yan. At mas updated pa yan sa mga nangyayari sa bansa natin. Katulad natin, di ba? Galit na galit si ate. Grabe. Kapal ang mukha nyo. Sinasadya nyo to. Alam ko, sinasadya nyo. Para maraming hindi makabutar. Mas prefer ko yung manual kasi alam natin na talagang sure talaga yung boto natin. Dito, grabe yung yung parang hirap magano sa online actually. First time kong nag-vote sa online voting. So, mahirap lalo na pag mahina ang internet. So, ang daming pasikot-sikot, pabalik-balik. Grabe, super stress na talaga ako ngayon. Walang kasigurado yung boto natin kung makakount ba yun sa dapat butuhan natin para maglingkod sa ating bayan. Pero mas prepare ko talaga yung yung manual kasi yan talaga ang from sa dati pa hanggang ngayon. Grabe ka-rescue. Hindi na sana ako buboto pero nirescue ko lang yung baka nagbaka sakali lang tayo. Panawagan ko sa gobyerno, President BBM. Sir, ihinto nyo na yung yung online voting. Yan. Kasi lalo na sa amin mga OFW, mahina ang internet. Minsan yung iba hindi pa marunong, 'di ba? Kasi hindi naman usually ginagamit natin yan So, prepare kami sa manual yung sulat-sulat at tapos shading kasi yan talaga ang nagisnan natin. So, sana Mr. President at saka Comelec, nanawagan po ako, ibalik nyo na ang manual. Napakahirap ang online voting actually. Ranas na ranas ko ngayon. Nakaka-stress. Sa online. So, ibig sabihin mga kabayan, yung mga kapwa natin OFW, nahihirapan sa online voting. Akala ko ba'y madali ang online voting na yan? Ayan pala mas lalo pa nagpahirap sa ating mga kapwa OFW. Nak ng teteng. Or manual, I prefer manual. Kasi yun talaga yung nakasanayan. For my age, yung nakasanayan ko. At the same time, Tama. Mas kampante ako sa manual compared to, online voting. Kasi para sa akin, parang medyo pwedeng mag-play doon sa online voting. Which is, ang manual naman talaga is, andun na nakatutok yung iba, nakatingin sila. So, mas prefer ako, for me, I prefer the manual voting compared to online voting. Actually, ang online voting kasi, minsan kasi is nagkaka-error. Parang hindi natin alam kung okay na ba yun or hindi. So, na-counting ba yung boto natin? Which is, sa manual kasi is, yun
mag-fill up ka lang, mag-fill out ka lang, di ba? So, parang hindi pa rin ako kampante sa online, pero which is yung iba naman is gusto ng online. Nanawagan ako sa gobyerno, hindi man lang dito sa Malaysia, because I'm here Malaysia, sa buong butante po at sa Pilipinas, mag-isip muna kayo bago kayo bumoto. Pag-isipan ng mabuti. So, may experience ako na minsan daw nag-e-error, which is nag-e-error, masasayang daw yung, I'm not sure if true, masasayang daw yung ano mo. Especially sa akin, limited na yung oras ko. So, nasasayang, kaibigan ko rin, nasasayang yung oras. Kasi sabi nila na-error daw, tapos balik na naman ulit. Which is ang manual is fill up ka lang, di ba? Tapos gano'n na lang. So, more on convenient ako sa manual. Actually, wala akong idea kung kailan ang boto. Nagkataon ng kaninang umaga, nag-chat-chat kami. Tapos sabi niya, pwede na daw magboto, kaya pumunta ako. Kahit sa pagboto lang ako makatulong. Sana naman ang yung sa online voting, sana itigil na. Ayaw ko kasi madaling madaya, isang click lang yung tapos yung boto, yung total 100, dagdagan lang ng 1, magiging 1,100. Unlike sa manual, mahirapan sila. Sana ibalik yung manual. Ang online pero walang choice gusto kong bumoto, so wala akong choice. Pwede bumoto. Kasi hindi naman mabuo ang 1,000 kung walang isa ang 1 ko eh. Tama. Saka sa mga tao dyan, na yung bang nagsisigaw, yung ang sama nila ng loob, sa boto kayo bumawi. Dito tayo makakabawi. Dito sa atin ang kapangyarihan. Tama. Para sino ang gusto natin ilagay. Kung si Tatay Digongan ay padala ng ganun kadali, buto pa natin ang hindi pwede ma-manipulate. Easy. 100% kayang-kaya nila. Sa pinakakaya, pikit mata. Kaya nila. Dasal na lang, baka kahit anong dagdag nila, Diyos naman ang may kontrol eh. Pero hindi ako naniniwala na wala silang gagawin. Alam ko naman ang kalakaran nila kaya nga sila napatalsik noon dahil din ganun eh. Yung kumbaga ang ahas, kahit anong gamit, ahas pa rin yan. 2 phone ang gamit ko na nagiging unable. Sabi ko, ay puntan lang ako ng embassy kasi ang hirap pala. Alam niya wala akong pasensya sa gadget. Puntan lang ako ng embassy, at least doon may aawayin pa ako. Tapos sabi niya, hindi, ako na. Hanggang na isang click niya lang na okay naman. Pero kung ako, hindi ko talaga kaya. Wala akong pasensya. Ang daming na-stress ganito, kahit mga kaibigan ko. Ano ba itong eleksyon na ito? Walang magagawa ng iba, hindi na ayaw ng iba. Dahil sa online ng online, mawala na naman, ulit na naman ng ulit. O sa mga tao dito sa abroad. Sana punta ng Philippine Embassy katulad noong 2018 o 2022. Ang mga tao, ang mga gustong bumoto, parang ayaw na kasi sa ganito mangyari. Ayun na lang, sir. Ayun mga kabayan, galit no. Ayaw na nila mga kabayan ng online voting no. Pinai-stop na ng ating mga kapwa OFW, lalo na itong mga nanay natin, 'di ba? Kita mo yan, George, sa ginawa mong 'yan. 'Di ba? Pinahirapan mo yung mga nanay natin na OFW, di ba tinuturing nating bagong bayani, tapos pinahirapan nyo sa pagboto pa lang. 'Di ba mga kabayan? At ito pa, no, masiste, hinahanap ko kasi yung picture, no. Ay bakit naman mayroong mga may mga European na bumisita sa ating bansa para magbantay no ng magiging eleksyon ngayong darating na eleksyon mga kabayan? Anong papel ng mga EU na yan, ng mga European countries na yan? Anong papel niyan mga kabayan sa eleksyon na gaganapin sa ating bansa? Abaw, kita ninyo, abay tayo pinapasok ng mga kabayan ng dayuhan at pinakikelma na tayo ng mga dayuhan. Isipin mo, sila yung magmamatsyag mga kabayan sa gaganaping eleksyon. Ay ano kayang gagawin ng mga yan dyan mga kabayan sa palagay ninyo? Ano ang kanilang magiging partisipasyon sa magiging eleksyon mga kabayan? Yan yung sinasabi natin eh. Bakit kasi tayo masyadong bilib na bilib sa puti? 'Di ba? So anyway mga kabayan, ito kaya ko lang pinakita tong videos na to at hindi tayo masyadong nagbigay ng komento sa mga sinasabi nila. Kasi nandiyan na mga kabayan, pinapaliwanag na ng ating mga nanay na OFW yung kanilang hinanaing no sa gobyerno. Kaya ko lang pinakikita yan mga kabayan kasi marami yung nagsasabi na tayo puro sabi lang na merong OFW na ayaw talaga dyan sa online voting or may mga nagme-message sa atin. Ito na mga kabayan yan na pinakita ko sa inyo, napakaraming nanay niyan. Hindi lang yan no.
pinutol na natin yung video mga kabayan kasi nga maraming mga nanay maliban sa mga yan, no? Yan kasi nakita lang natin na naka-confile na yung videos na yan. Meron pa rin mga nagme-message sa atin. At ganun din mga kabayan sa videos natin sa TikTok, no? Na talagang masasabi kong ayaw nila mga kabayan kasi wala tayong magagawa kasi, no? Lagi ko sinasabi din mga kabayan na diyan tayo babawi, no? Sa boto. The more na mas marami mga kabayan yung nagboboto diyan sa online voting na yan at ilalandslide natin yung Duterte, may magagawa ba sila mga kabayan? Katulad na lang nung kay PRRD, di ba? Nung binoto natin si PRRD ng landslide, may nagawa ba yung pandaraya mga kabayan? Di ba? Wala. So, yan, kailangan natin mga kabayan talagang bumoto. At kung maaari, kung talagang hindi kayo magkaigay mga kabayan sa online, baka pwede sa inyong mga embassy, no? Mas better na pumunta siguro ko sa embassy katulad nito ni nanay kasi nga nahihirapan silang bumoto through online. So ayun lang, no mga kabayan, sinare ko lang sa inyo itong sentimento ng ating mga nanay na OFW at I hope na marinig tayo mga kabayan ng mga nandiyan sa Comelec. Pakinggan nyo yung reklamo ng mga OFW kasi nga napakagulo, no? Nahihirapan tapos hindi pa tayo sigurado, hindi tayo sure na yung binoto natin mga kabayan na yun talaga yung papasok, no? Kasi hindi mo ma-check, sabi ni Garcia mga kabayan, ay after pa ng botohan bago mo malalaman kung talagang yung binoto ay yun ang lalabas. So paano mo pa mababawi yun kung yun na di ba? Na manipulate na. So ayun lang mga kabayan, see you sa susunod na video. Ingat kayo palagi, talagang napakarami ngayon ang lumalabas mga kabayan. Katulad nung kay Aimee. Viral si Aimee na naman, no? Pinost yan na dumudugo ang ilong ni Bungit at saka ng kanyang asawa si Liza Tanas ay wampa. Bakit kaya pinost yun ni Senator Aimee, no mga kabayan? Ano kaya dahilan? Hindi ko rin maintindihan. Pinost pa niya na para pinakikita niya, oo, legit gumagamit talaga si Bungit at saka si Liza Tanas. Kaya laging nadugo ang labi, oh. Ayun na mga kabayan, tama na tong video natin. Hanggang dito na muna. See you sa susunod na video. Ingat kayo palagi mga kabayan. Duterte na, wag niyo kakalimutan mga kabayan, yung ating mga pambato diyan, straight vote ninyo mga kabayan, diyan tayo babawi. Adios muna mga kabayan, ingat kayo palagi.